Yon mga ka-affiliate, nandito tayo ngayon sa Paco, Manila. Sa restaurant ng isang kasosyo natin na kagrupo ko. Dito sa Yum Food Hub, Kambingan. Tara, punta natin si kasosyong Lorenzo. Tara, let's go! Yun o. Kas. Yo, hello! Basta, Isa. ito si kasosyong Lorenzo. Yan mga ka-affiliate. Tara, Hello po sa mga ka-affiliate. yun, itutur niya tayo sa, dito sa, YFC Pension House. Oh. Dito sa amin sa YFC Pension House. saka sa restaurant niya. Tara. Sige, tutok pa yan. Sige. Tara. Go! Medyo naglaba lang kasi kaya maapong eh. Pero ito, welcome kayo sa aking maliit na negosyo. Ito. Say hey ka muna sa ating visitor. Siya yung aking cashier. Si Shai. Shai kasi siya, kaya siya yung pangalan niya. Iyain. Yan. So, kumusta? Anong atin? Napasyal ka? Yun, gusto namin makita yung mga negosyo mo. And gusto namin makita, matikman yung rabbit na sisig. Saka yung mga ganun? kambing na pagkain. Siyempre, pakita yung mga negosyo mo na pinapalakad ngayon. Plus, Late lang naman yung negosyo ko. Kumbaga parang, ayun, so far okay naman. Alam mo na, teka-tsaga lang sa umpisa. Pero dadating din tayo sa part na pinapalaki pa natin. Sige, tara, ipakita ko sa iyo kung ano yung mga kwarto ko, kung anong klaseng kwarto. Yun yung offer ko sa mga customer dito, sa mga client, I mean. Ito, mga simpleng kwarto lang meron ako. 27 rooms. Ito, ganito lang. wow, dami. Yan. 27. Yan, ganito lang. Simpleng kwarto lang na baka pagpahinga sila, yung mga guests, makapag alam mo na yung sa pagod, parang sila maibsan yung pagod nila sa Manila, yung matutulugan. Yun. Ito, mga 27 rooms ito. Dami, no? Wow. Yung iba kasi hindi natin pwedeng ipakita dahil may tao. Marami tao. Okay. Tara, punta naman tayo doon sa katabi lang, sa likod lang kasi ito ng restaurant ko, na Yum Food Hub. Okay, tara, dito tayo sa unahan. Buti Grabe. napasyal kayo. Siyempre, pagka mga ganitong eksena, hindi natin pinapalampas. Siyempre, Ganon. malulupit yung mga Dito naman kasi, associate bihira din natin. ako napunta dito. Once a week pala, nandito ako. Tapos ito naman yung restaurant ko. Simple lang siya. Hindi siya ganun karangya, hindi siya ganun kagago. Pero at least, yan, nandito pala si Sir. Ay! Sino? Principal. Yan, Sir Albert, tsaka si Sir. Father ko. Brother. Ano nga po? Nice to meet you po. Si boss. Ito naman si Sir Conrad. Yan. Enjoy po kayo. May bisita lang ako. Ito po bisita ko. Negosyanteng malupit din. Sana all. Yan yung ating mga loyal customer dito. Okay po, okay? Yan, nice. Nice. Salamat po sa inyong pagpatronize sa aking negosyo. Okay, tara, dito na sa taas. Iwanan ko muna kayo. Thank you. Dito naman yung ating studio. Yan. So, medyo, halika, tuloy kayo. Yan, nandito si Madam. Madam, halika, hi ka muna kay, may bisita tayo. Hi, Madam. Si Cathy. Hello po. Hello. Buti na harating ka rito sa amin. Yan. Tara, pasok kayo. Dito. Yan, dito. Wow. Maliit na studio.
libangan, mga pinagkakaabalahan, kung saan may plano dito si Madam. Halika nga, Madam. May plano. Ano bang plano mo dito? Ikaw nga mag-explain sa kanila. Okay. Ang plano ko kasi magkakaroon kami ng yung pocket wedding. Ibig sabihin nun, pwedeng magpakasal dito sa area na to, kasama na nung hotel, may hotel na tutuluyan na sila. Tapos yung reception namin, dun sa baba. So, hindi lang siya pala pocket wedding. Package wedding pala. Package. Ngayon, siyempre, sa mababang halaga lang. Hindi naman ganun kataas katulad ng ibang ng papakasala talagang daang libo na. So, I mean, ang ibig sabihin ni Madam, yung hindi naman ganun ka mahal. Hindi siya abot kaya, kumbaga. Oo. Ayun. Kaya, Invite mo pag sila. natapos ito, i-invite ko kayo na kung gusto magpakasal dito ng pastor, kung gusto ng pastor or yung huwes. Ayun. Wow. Baga all in na, nandito na lahat, no? Oo, andito na. Yan. Pati sa mga damit na gagamitin, kung Kayo na rin. halimbawa, oo, may parerentahan akong damit pag gusto nilang Ba? Baga hindi na sila lalayo, no? Oo, hindi na. Stock shop na. Parang di napapagod si Madam, ah. Oo nga, ang dami yung negosyo, eh. Ayun. Grabe. Di bale, okay lang yan. Tinatry lang naman natin lahat, eh. Why not na, baka mamaya yun yung mag-prosper. Pero, try lang ng try. Subukan lang. Simula sa maliit, baka lumaki. So, yun. At magkukwentuhan muna kami ni ka-affiliate, Marvin. Yan. Si Kanego na rin to. Member na din ng Kanego Group. Okay? Oo, yun. Kwentuhan tayo. Kasama si kasosyong Lorenzo. Upo tayo dito. Yan. Hindi naman nabuhay uli yung idea ko na magkaroon ako ng barbershop sa gusto kong place. Pero, Bakit ako As of siguro now. kung yun din yung di pwedeng wala ako yun, eh. Siyempre, yun yung... first love natin yan. Oo, Eh. di ba? Kumbaga, yan yung naging pundasyon ng ating kung ano tayo ngayon. So, yun yung, alam mo yun, yung pagbabarbero. It's something na kumikita ka sa pamamagitan ng ulo ng iba. Talagang skill mo yun, eh, no? Kumbaga... Hindi ko siya totally skilled. Kumbaga parang nung time na yun, kailangan ko lang talagang kumita ng pera. So kung kailangan mong kumita ng pera, buo ang desisyon mo. Gagawin mo yung bagay kahit hindi mo alam. So kapag ginagawa mo na yung bagay na kahit hindi mo alam, malalaman mo. At kung araw-araw mong ginagawa, practice ka. Magaling ka din. Hindi ko naman sinabing magaling ako na barbero. Pero in terms of ang basihan ko kasi kung paano ka maging mahusay na barbero is kung yung mga customer mo nakita mo yung kasiyahan sa mga mukha nila. Tapos babalik-balikan ka. Yung bang tipong nagpagupit ka ngayon, halimbawa, ikaw nagpagupit sa akin. Mamaya lang, mga wala pang ilang oras, babalik ka. Hindi dahil galit ka. Babalik ka dahil kasama mo yung tatay mo, papagupitan mo rin sa akin. May libreng Tapos, time goes by, nadadating din yung time, binata ka pa ngayon, nagkaasawa ka na, nagkaanak ka. Yung anak mo, daladala mo na yun. Baga may libre ng marketing, Papagupit ka na sa akin. Hindi. Kumbaga, hindi lang isang tao yun nagiging parokyano ko. Angkan, pamilya, ganun na experience ko na nagbabarbero. Kumbaga sa yung way na na paano ako magtrabaho noon. Hindi ko tinignan na alam mo yun, trabaho para kumita. Pero doon ko nakita na parang okay pala to. Okay pala yung business na to. So naging negosyo ko din siya. So sumubok pa rin tayo ng maraming negosyo. Napadpad tayo sa kung ano-ano mga field, industry, kagaya ng restaurant yun. Kay Mrs. naman yan na call gift. Tapos, support naman tayo. And then, yun, naghanap din kami ng kapalaran dito sa Manila. So, yan, nagkaroon kami ng mga
nakapag-building kami ng hotel. Tracking, pumasok ako ng tracking business. Yun So, yung give up mo kasi medyo stress na tayong ano. Ang nangyari sa akin sa tracking business, ganito, okay siya nung time ng pandemic. So, talagang So, yung in-enjoy ko siya nung Ano ba yung pandemic. tracking na to? Nag-deliver ka o naghahakot ka o paano tracking? Hindi. Ang tracking na to is, kung nakikita mo yung containerized, yung may trailer, yung merong trailer truck, pinapatungan ng container, dyan sa pier. Madali ang biyahe diyan kasi hindi mo naman kailangan mag-marketing. Wala nga akong marketing nung time na yon. Ikaw ang hahanapin ng client. Kasi ang ano nun, magawa ka lang ng page. May page nga pala yon, hanggang ngayon hindi ko pa siya ino-off. Kasi natutuwa din akong maalala ko siya. So, LB Manalos tracking business, kumbaga. So doon, nakita lang nila yung page, sa tawagan nila ako, makikipag-usap, makikipag-meeting. So kung magkakasundo kami sa rate, magkakaroon kami ng project ng biyahe. So, yun, ano siya, parang gagawan, may mga systems din na ginagawa, like, kailangan na naka-pre-advise ka pa, tapos yung mga may mga dispatcher na nag-aayos ng mga biyahe. Tapos yun, ang biyahe nun is from Pier, yan sa south, hanggang doon sa kung saan naka-assign, kung saan yung designated na warehouse nila. So bali, ang mangyayari dyan, ang proseso na yan, kapag nagkasundo kayo sa biyahe, kinuha mo yung biyahe, kung manggagaling ang biyahe, kung halimbawa, pag-export, kukuha muna ng container sa pier. Pagkakuha ng container sa pier, yung basyo, yung walang laman, dadalhin yun sa warehouse. Ipaprocess pa nila yun, lalasunin, ipapag-fumigate para matanggal yung mga, siyempre, minsan may mga chemicals o may mga daga-daga, yung mga makakasira. Kasi ang ikakarga doon is yung iba mga appliances, yung iba mga hindi pwedeng masira. Kasi ano yun eh, goods yun eh. Ngayon, kapag ka napuno na yun, diretso na uli yun sa pier. Ihahatid lang yun doon. So, isang biyahe yun, tapos yung isang biyahe. Kung meron kang import, pag meron kang import na nakuha, pag alis nun sa pier, meron pa rin siyang backload. Kaya lang, mahirap din na makakuha ng ganun dahil ang ano kasi dito, yung sistema, napakadaming dinadaanan, kaya yun, napagod din ako doon. Kumbaga, alam mo yun, yung nitong nung nag-normalize na, so hindi na siya ganun ka okay sa akin. Naramdaman ko na yung sobrang risk. Sobrang taas ng risk. Okay. Yes. Alam mo yung risk yan, truck yan eh, tumatakbo. Malaki. Pwedeng makasagasa, pwedeng ikaw yung disgrasya. So malaki yung liabilities natin. Malaki yung risk sa hindi naman ganun kalaki yung reward. So hindi balanse yung risk dun sa reward. At isa pang pinakang nakita ko na talo ako is doon sa stress level. Wala akong peace of mind. Alam mo yun, bakit? Natutulog ako sa gabi. Bigla na lang tutunog yung telepono. Parang mas nauuno pang kumalabog yung dibdib ko, kinakabahan ako. Kasi nahuli na ba sila yung mga... Madami yan. Na-experience ko na yan lahat. Kasi ganito yan. Tawagan ka. 2:00 ng madaling araw, kasarapan ng tulog mo. Alaman mo naman na bumiyahe yung truck mo. Boss, napatawag kayo. Ikaw na, bupungas mo. Dito kami, boss. Nasiraan kami dito. Nasaan kayo? Kasi re-respondihan ko yan. Kailangan kong ma-assist sila. Bibigay niya, nandun yung Pagdating ko doon sa locations na ibinigay nila, wala sila doon. Nasaan na kayo? Boss, nandito na kami sa impounding. Na kami, na-recare na kami. So, ang laki ng binabayaran ko kapag ganun. Yung kita, nawala na sa'yo kasi na-late ka na dun sa biyahe, may demerits ka, may dimurahe ka, babayaran mo yun.
Ikaw ang magbabayad, ako magbabayad nun. Tapos yung reeker, nun sa ano, hindi naman libre yun. Yung Mahal yun. pagpunta sa impounding, Oo. medyo ano yun, madugo yung presyo nun. Oo, alam ba? Na ano yun. Tapos yun, inaano na namin, na ano na kami doon, na naayos ko na yun. So, pag ganun ng ganun lagi yun nangyayari sa'yo, para bang irritable ka na? Para bang... Wala ka ng peace of mind eh. Oo, kasi isipin mo, natutulog ka, imbis na nakakapahinga ka. Yan din yung, bigla kang pupuka. yan din yung palaging sinasabi sa akin. Kapag nga may gagawin ako na isip kong negosyo, mabilis kasi yung utak niya eh. Nalalaman niya yung risk. Yung malaki yung risk, ang malaking risk niyan. Huwag mong gagawin yan, gabi yung risk niyan. Kunyari sa sasakyan, gusto kong yung rent ng car. Oo, tapos sabi sa akin yan, sasabihin sa akin yan, wap, malaki ang risk niyan. Kasi pwedeng manakaw, pwede kang manakaw, ma-hold up yung ano mo. Ang laki ng risk. Kumbaga minsan, pagka nakikita niya yung risk, hindi ko na ginagawa kasi kita niya na agad. Pero may mga ano naman doon, para ma-minimal mo yung risk na gano'n, kung takot ka sa mga theft, laging naka-comprehensive yung vehicle mo. Once na nakakarnap yan, once na ano yan, na nakaw yan, i-report mo lang yan, makakakolekta ka na sa mga insurance company. Comprehensive yun. Kung magkano yung ano mo, kung magkano yung value nung i-declare mo doon sa insurance, yun yung makukuha mo. Once na napatunayan mo, gagawa. Siyempre may proseso, gagawa mo ng police report, gagawan mo na mga investigation. Kailangan talagang nanakaw. Pero kung mapatunayan, nagawa-gawa mo lang, hindi ka makakakuha, hindi ka makaka-claim. So, mababawasan mo yung risk factor, kung yun lang. Pero iba yung risk nang sa akin, kasi yung risk nang sa akin, nakakasalalay na dito yung health ko eh. Nawawala na ako ng kapayapaan. Sobra. Kasi wala na akong wala na akong pahinga, pagod na pagod ka na eh. So sa oras na namamahinga ka, gagambalain ka. Magkaiba yon yung risk na sinasabi sa rent a car. Dito sa tracking, dito ko naranasan yung pa yun, yung sa akin naiisip ko. Yung iba pa yon, ibang level naman yun. Pero risk pa rin yun. Lahat naman may risk. Mas mataas lang yung mas mataas yung sa akin dahil tracking, malaki ang kapalit, which is emotional. Apektado siyempre physical. Kasi pag naapektuhan yung emotional mo, hindi ka na rin masyado makakapag-isip ng maayos. Hindi ka na rin masyado makakapag-decide ng maayos. So, nung naramdaman ko yun, wala na, let go ko na yan. Kasi kahit doon sa aking motorcycle accessories na tinayo, yun din yung na-experience ko. Ano din, masyado akong naano dun sa mga tao ko na pinagkatiwalaan. Nung time na nag-inventory na ako, ang daming nawawala, ang dami nilang ginawang kalokohan. So, medyo napapaso ako dun sa mga trust, ang dami na akong trust issue. Kahit mga simpleng tao, parang ang hirap po ng pagkatiwalaan. Tanong kita, Kas. Naisip mo din ba na mag-isip ng ibang negosyo na mababa yung risk, mababa yung problema? Dumating na ba sa sa punto na naisip mo yun na baka ito yung may mga ganito, kunyari yung sa ginagawa mo ngayon sa restaurant mo o dun sa naisip mo na ba yun? Maganda yung tanong mo, Kas. Ang sa akin, hindi ko naman talaga siya iniisip. Nangyari lang sa kasusubo ko ng mga bagay-bagay. Parang nangyari na nare-realize mo na lang. Nag-a-account din kasi ako sa mga naging pinagdaanan ko, kaya na-realize ko yan. So, ang tanong mo kanina is yung yung negosyong mababa ang risk. Oo, may naisip ka na ba na mababa yung risk na... Wala akong may isagot sa iyo na negosyong mababa ang risk. Lahat ay mataas ang risk. Lahat ay may risk. Kagaya sa restaurant, akala mo magpapakain ka lang ng tao. Simple lang, di ba? Pero ang taas ng risk. Pagkain yan, once na ma-poison yan, once na merong nangyari na problema doon sa pagkain, na-serve mo ng, let's say, merong hindi mo naman sinasadya, nagkaroon ng contrivance o merong nagsabotage sa'yo, risk din yun. Oo, lahat may risk. Kahit yung simpleng, kahit nga tayo natutulog, may risk din tayo eh. Hindi natin alam kung kailan tayo magigising. Kumbaga, hindi na natin kailangang iwasan yung risk. Pero kung
kaya nating, Mapababa. kung kaya nating i-tolerate, kung kaya nating i-manage, Oo. doon tayo kasi wala talagang negosyong walang risk. Lahat ng negosyo ay risk. Negosyo yan eh. Kung kahit nga yung empleyado na nagtatrabaho, mas risky yun. Di ba? Ano lang yung pinagpalit niya dun sa trabaho niya? Sweldo. Di ba? Pero ang time, ang effort, ang physical na mga katawan nila, yun yung puhunan nila. So, wala talaga akong masasabi doon sa kung anong negosyo ang walang risk. Yung mga viewers, tanungin natin kung meron ba talagang business na walang risk. How about sa sa mga tao? Yung mga tao na, syempre, sa motorcycle, di ba ang dami mong tao doon? Meron kang bang naisip na negosyo na, ito yung negosyo na medyo walang tao, hindi naman ang kailangan ng tao, di ba? Okay to. Parang naisip mo lang. Kasi may napanood kasi ko na na medyo mababa yung risk na yung sa mga resort ngayon. Hindi kasosyong Kowi, napanood ko kasi na may ni-interview Alam siya. mo, ma-interrupt kita ha, yung sinasabi nilang mababa ang risk, baka hindi lang nila nakikita yung risk. Magkaiba yun. Ang tingin nila mababa yung risk, pero hindi nila nakikita ang risk. Sasabihin ko sa iyo sa resorts, ano ang risk sa resort? Masiraan. Hindi, resort? Resort ba? Yung Masiraan. resort? Oo, resort na, yung parang private resort. Private pool, Oo, ganon. pool. Private Oo, resort. oo. Ang laki ng risk niyan. May buhay yang tao diyan. Let's say, kung wala kang lifeguard, may namatay, ikaso ka din dyan. May nalunod, kailangan well-equipped ka dyan. Hindi lang nila nakikita yung risk, lahat ay may risk. Ano pa? Galing, Ngayon, may mga may mga typhoon tayo. Pag yung mga kubo-kubo lang ilalagay mo sa resort at tinamaan ka ng typhoon, was out yun. Devastated yun. Wala yun, giba-giba yun. So, lahat ng mga negosyo na, pinag-isipan ko na, hindi man tumugma, hindi man tumpak, pero, ang sa akin naman, sa opinion ko lang, akala nyo lang walang risk. Sinasabi nyo kasi, bakit? Dahil negosyo nila para bumita sila. Di ba? Ikaw, sasabihin mo ba na may risk yung negosyo ko? Alaman mo naman, pwede kang makinig, pero magkaiba yung maniniwala ka. Makinig ka, at yung pakinggan mo sila, pakinggan mo ang paniwanag nila. Pero, intindihin mo mabuti, at kung dapat ka bang maniwala o kailangan mong mag-isip ng sarili mo. Di ba? Madaling sabihin na ang negosyo, walang risk. Kasi nga, gusto nilang makabenta. Kasi nga, gusto nilang bumili ka. Pero in terms of, ang binibenta mo ay negosyo, mag-ingat kayo dahil kung binibentahan kayo ng negosyo, sasabihin sa inyo, walang risk. Ito ha, excuse me ha. Pag mababa yung Baba ang risk. Pero, ang tanong kahit gaano kababa ang risk, merong hindi kayang mag-manage ng mababang risk. Kung hindi mo nga kayang mag-manage ng mababang risk, ay how much more yung mataas na risk. Di ba? Ito, pagdating sa, nung time na, may salon business din ako dati. Dami negosyo, Habang may barbershop ako, may salon business ako, may restaurant ako, at saka meron ako motorcycle accessories. Magkakadikit yun. Ganito yan. Nung time na, nag-decide kami na magkasalon, ganito. Madalas kami pumupunta ni Mrs. sa mga spa. Nagpa-pamper kami kasi pagod kami eh. Siyempre, kailangan namin ng reward. Deserve namin na mag-relax. Punta kami sa mga spa. Magpapa-full body massage kami. Yung tawag dito, yung foot spa, pedicure, manicure, ganon. Tapos yung body scrub, body massage, kasama na doon. Tapos naka-jacuzzi pa kami. May pinupunta kami dyan, hindi ko na lang babanggitin kung saan. Pero aliw na aliw ako. Sabi ko, gusto ko din ng ganitong negosyo. Nakaka-relax. Sabi ko, sarap ng ganitong negosyo. Okay. I know, ayos dito ang tinginan ko ng mga bintahan ng mga negosyo. Meron doon dito, ayos dito. Hanap ako. Nakita ko, for sale salon. For sale, salon. Magkano lang? 150K, gano'n.
So, tinawaran ko pa siya. Bali, nakuha ko ata siya ng mga 140 or something. Kinabukasan, may salon kami. Yes, kinabukasan, may salon kami. Tuwan-tuwa ako. Pinaayos ko. Parang yung spa na iniisip ko. Makapag-relax na tayo. No? Yun ang maling akala ko. Alam mo nangyari, okay na yung salon. Tumatakbo na, kumikita na. Okay na. Punta tayo sa salon. Nagre-relax tayo. Alam mo ba, pagdating namin sa salon, baligtad na nangyayari. Hindi kami nare-relax. May stress kayo? Nai-stress kami. Padating sa iyo yung bakla na beautician, Madam, sir, may problema po ako. Hindi po ako, ano ba yan? Kailangan ko po ng pera. Problema sa Pabali naman po. So, mabait tayo, pagbibigyan natin. Kahit ang utang, maaabot na ng 20,000, 15,000, ganon. Pero bigla ka na lang lalayasan, pagka wala ng ano. Alam mo yun, ganon. So, baligtad na nangyari, hindi kami na... Kung siguro yung mga nawala sa amin nung time na ayun, pero kumita naman ako. At saka isang pinakang panalo ko dito is yung learnings talaga. Kumita ako. Tapos, ano kaya lang, medyo nakakatampo sa sarili na yung mga perang nawala sa'yo, pinagpasarap ko na lang. Pinagpatuloy ko na. Every time na maano ka mo, board kami, punta kami sa spa. Hindi pa siguro mauubos yung mga nawala na yun. Yun talaga ata para mas lalo kang matuto. Diba? Oo, hindi pa siguro mauubos yung mga nawala sa amin. Kung ginastos na lang namin sa ganun. Kung ginastos na lang namin sa pag-enjoy. So, yun. Kaya, kung papasok sa negosyo, sasabihin ng ibang mga nagbebenta ng negosyo, mababa ang risk. Okay, kung ginastos na lang namin yun sa pag-enjoy, yung mga nawala sa amin, saya ang buhay namin, pero baka wala kaming natutunan. Siguro, pinag-adya na rin ni Lord na maranasan natin yung mga bagay sa buhay natin na kahit hindi natin gusto, hindi natin kontrolado, nangyayari talaga yan. And then, marami akong pinagpapasalamat na nangyari sila. Hindi dahil sa nahirapan ako. Hindi dahil naging part na rin ng pagkatao ko. Alam mo yun, hindi ako mabubuo kung wala yung mga ganong mga experience. Hindi ako magiging ganito. Hindi ako, parang wala pa rin akong, parang careless pa rin ako. Walang ingat. Yun, I mean, parang wala pa rin akong ingat. So, nagkaroon ako ng mga pag-iingat ngayon. Naranasan ko yung ganung experience. Kaya, may ano ko sa inyo, may share ko sa inyo kapag bibentahan kayo ng negosyo, sabihin walang risk. Yun yung risk. Pero dun sa risk na yun, kapag na-overcome mo yun, pag natawid mo yung risk, dalawa na yung mangyayari sa'yo, natuto ka at magiging maingat ka. Masarap pakiramdam pagka alaman mo yung bagay na ginawa mo. Unless naiintindihan mo. Mahirap lang kapag ginawa natin yung mga pagay-pagay sa atin na hindi natin naiintindihan. Galing nga no? Kumbaga, lahat talaga may purpose. Lahat ng ginagawa natin kumbaga, magagamit natin in the future, di ba? Yung purpose natin sa buhay, sa experience ko hindi ko siya nakita sa pag-aaral. Nakita ko siya sa kung paano ko ginawa yung mga... Based on your experience. Yes, yung mga negosyo, yung mga bagay na gusto kong gawin. Pero kung nag-aral lang ako na nag-aral, tatalino ako. Pero hindi ako matututo. Magkaiba yung tumalino ka at saka yung natuto ka. Magkaiba yun, hindi parehas yun yung... Sa palagay ko lang. Hindi parehas na matalino ka kung laude ka sa school, di ba? Naghakot ka ng gintong medalya, matalino ka. Pero yung totoong laro ng buhay, yung totoong laban ng buhay, maalam ka ba talaga? So, pag yung hindi ka natakot, dahil alaman mo na kapag ginawa mo yan, ganito na mangyayari sa'yo.
kumbaga kabisado mo na yung way of living. Sa palagay ko dyan, may mga matatalino talaga na pag hindi lang nila nagagamit ng maayos, na hindi nila na-turn to pwede pang may mas maganda pang magagawa yung talino nila, lalo na kapag sinabayan pa nila ng yung experience nila, yung diskarte nila sa buhay. Kaya ako siya nakumpara sa misis ko. Graduate siya, cum laude din siya. Na-turn niya yung talino niya, Yun, maganda nagamit yun. niya. Talagang yun, laki ng business niya, manpower agency, lumaki talaga ng sobrang laki. Yes. Combination sa tawag doon. Kumbaga, Dapat combine. Hindi rin talaga mawawala yun. Kailangan Oo. nag-aaral ka pa rin, matalino ka pa din. Kumbaga, ako nga hindi ako matalino eh. Kumbaga, kung matalino pa ako, siguro, what if, di ba? Mas malaki pa yung ko. Kumbaga, Pero Hindi tayo, ako- grateful tayo kahit na average lang yung grades natin sa school. Hindi naman yung basihan para mabuhay ka ng maayos. Para mabuhay ka ng masaya. Para mabuhay ka ng, alam mo na, yung komportableng buhay. I mean, wala naman talagang komportableng buhay. Nasa atin lang yun kung paano natin titingnan. Combinations yun, tama. Combinations ng hindi pwedeng masipag ka lang, hindi pwedeng matalino ka lang. Kailangan masipag ka na, maalam ka pa. Kailangan matalino ka na, madiskarte ka pa. Kasi kung mamimili ka doon sa mga bagay na papipiliin, talino o diploma o diskarte, alam mo yun, naiinis ako talaga sa mga ganyan. Pili kayo ng pili. Pero Hindi naman kailangan ano yun, hindi mo pumili. kukunin yung diskarte. Puro ka na lang diploma. Sige nga, ipunin mo lahat ng diploma kung ano mangyayari sa buhay mo. O hindi ka na magkakaroon ng diploma at pinili mo yung diskarte. Sige nga, dumiskarte ka nga ng dumiskarte nang wala kang diploma. So, mahirap din kapag isang part lang tayo titingin. Tingnan natin yung wag tayong bias. Wag tayong I mean yung ating sarili, inilalagay natin sa sitwasyon na parang ikinukulong natin. Mahirap yun. Palayain natin yung sarili natin. Meron ding mga kasosyo, Lorenzo, may mga tao talaga na meron silang mga hidden talent. Alam mo yun, yung parang meron ka pang magagawa o kaya mo pang palakihin, paunladin yung sarili mo. Kaya lang, minsan natatakot ka na okay na ako sa ganito. Tulad natin, tayo, mga kasosyo, di ba tayo? Hindi tayo nang umihinto hanggat hindi natin nakukuha yung full potential na naiisip natin o gusto natin gawin. Kasi sayang yung yung galing na alam natin na meron pa tayong malaking magagawa, di ba? Alam mo ang tawag diyan, parang hindi ka na nakukontento sa buhay. Okay din naman yun paminsan-minsan yung hindi tayo nakukontento sa buhay. Lagi tayo naghahangad ng mas ganda, mas mabuti, mas maayos. Kung mayaman ka, gusto mo bang yumaman pa ng yumaman. Pero ang tanong diyan, masaya ka ba? Masaya naman ako. Hindi, ang tanong diyan sa mga ganyan na naghahanap ng yung full potential, kung Masaya ako eh. masaya ka ba? Kung masaya ka, di gawin mo. Pero dadating ang point na saan pa pupunta ang lahat na yan? Di ba? Kung ako tatanungin. Mawawala din. Ako tatanungin, para lang siguro makatulong din sa iba. Na kung ano yung mas malaki ko pang maitutulong. Kasi kung walang gagawa ng ganito, ako na lang. Para mas may matulungan ako mga matatanda. Yung mga tipong dapat tulungan. Meron kasing karapat dapat tulungan eh. Masarap tumulong, di ba? Sa Masarap hospital. tumulong. Pero ito yung may payo ko sa iyo. Kasi hindi lahat ng tulong ay nakakaganda. Yun nga, hindi lahat ng tulong ay nakakasaya. Merong tulong na nakakasama. Akala mo tulong sa iyo. Pero pagdating ng time, hindi na pala ang tulong ang kailangan nila. Obligasyon mo na pala. Yung pagtulong mo na uwi sa obligasyon ng pag-asa sa'yo. Ikaw na lang ang inasahan. Hindi na nagsikap ng sarili nila. Mag-ingat ka doon. Kasi kapag dumating ka sa part na yon, mababurn out ka. Madideprive ka. At baka sisihin mo ang sarili mo. At maawa ka sa sarili mo. Dadating ang time na maaawa ka sa sarili mo. Kasi, ano ba yan? Ginawa mo naman ang lahat para ma-please sila. Pero ikaw mismo yung unang hindi na-please. Ikaw yung mismo unang hindi na-bless. Kailangan kung tumutulong ka, dapat na-bless ka. Yun yung nakita ko sa pagtulong. Hindi every time natutulong ka,
please lang ng please sa iba. Hindi every time natutulong ka, pabor lang ng pabor sa iba. Dapat pabor din sa'yo. Masaya ka ba na tumulong sa kanya? Kasi kung hindi, impyerno yung buhay mo. Ano yun? Kumbaga, hindi ka tanggap-tanggap na sila lang ang nag-i-enjoy habang ikaw ay nauubos. Sila lang ang nag-i-enjoy habang ikaw ay nawawalan. Dadating sa point na pag ikaw naman ang nangailangan, wala naman tumulong sa'yo. Kung iisipin mo na parang tumulong ka sa iba, tutulungan ka rin nila. Medyo medyo nangyayari. Pero not all the time. Pag naman natin, tayo mga, think ko sa mga kasosyo na kagaya natin, tayo yung tipo na tumutulong, pero hindi naman tayo humingi ng kapalit. Na gusto lang natin, tumulong tayo ng tama. Meron kasing tamang pagtulong. Tulad nun, yung sinasabi mo na, tingin ko kasi dun sa mga ganun, yung parang kinukonsinti lang natin sila. Oo. Na maging ganun na lang, na nakasandal na lang sila sa atin. Yes, yun. Kaya ngayon yung iingatan natin kasi lalagyan mo talaga ng boundary. Hindi pwedeng walang boundary. Pag walang boundary, kagaya ng mga ating likas na yaman, kung aabusuhin natin, okay, nakakatulong sa atin. Pero kapag inabuso natin, nauubos din. Nagiging trahedya din. Kaya, hinay-hinay lang. Yun, Cass, malapit na rin tayong matapos. Meron ka bang gustong i-share sa mga natin? Ano ba yung mga napagdaanan mo na ang dami mong napagdaanan, yung masishare mo sa kanila na yung okay ka na, yung masaya ka na, kasi may iba naman tayo ng kasiyahan, di ba? Tayo, na-fulfillment natin yung mga pangarap natin. Yung sa iba naman na okay na sila, yung masaya na sila sa ganun, na kung ano na yung meron sila, di ba? Meron kasing masaya na sa ganito, meron ng masaya sa success sila. Ano yung maipapayo mo sa mga ganun, o may share mo? So, salamat, maganda yung tanong na maganda yung hinihingi mo na sagot. Para sa akin, simple lang naman ang buhay. Hindi mo naman kailangan sobrang i-push yung sarili mo. Kung kaya mo na gawin at gusto mong gawin mo. As long as na wala kang pinupurwish yung tao, wala kang ginagawa ng masama, yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Kagaya na sinabi ko lagi, kung makakapagpasaya sa'yo, gawin mo. Yung buhay nandyan lang. Hindi tayo inilagay ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo para magdusa. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Lahat ibinigay sa atin. Hindi lang natin nakikita. Sinisira pa nga natin kagaya ng katawan natin. Imagine mo, isang katerba ang bisyo. Diba? Hindi ko nilalahat Pasensya na sa mga may bisyo. Pero ako, wala kasi akong bisyo. Bakit? Pinili ko na tanggalin ang bisyo. Nagdesisyon ako sa sarili ko. Ayaw ko na ng bisyo. Wala akong sugal, wala akong alak, wala akong babae. Pero negosyo ko alak. Pero negosyo yon. So, hindi ko naman sila sa kinukonsente. Pagkakakitaan yun. Pero sa akin, kung talagang mahal natin ang sarili natin, talagang aalagaan natin. Hindi lang physical, hindi lang emotional, mental, pati yung mga pagtrato natin sa ibang tao. Yung personal and social responsibilities. Yun ang isa sa magandang dapat siguro maging taglayin ng mga tao. Hindi ko naman sinabi na puro material na bagay lang. Kailangan talaga balanse Balanse natin. No? Kailangan talaga, combination. Hindi ka rin kasi magiging masaya kung wala kang pera. At hindi ka rin naman masaya kung empty yung pakiramdam mo kahit marami kang pera. Ano lang tayo? Sunod lang tayo sa kung ano yung batas ng kalikasan. Kung anong yung tinanim, aanihin. Hindi lang yung literal na magtatanim tayo ng halaman. Akala natin. Marami pong klase ang pagtatanim. Kagaya sa ating mga kalooban, dumadating tayo sa point na nagkakaroon tayo ng kaaway, kagalit.
Di ba? Yung kagalit, ibig sabihin yung kaaway. Pag meron ka ng kaaway, may itinatanim ka na. Ano yun? Galit. Saan mo itinatanim? Puso mo. Kaninong puso yun? Doon sa galit. Hindi. Sa yung puso mo itinatanim yung galit. Pag sumibol yun, namunga yun, patay ka. Galit na galit ka na. So, bitter ka na. Galit ka sa lahat ng tao. Eh, ano yun? Negative yun. Yun yung na-realize ko sa ano. Kaya yung mga nakagawa ng kasalanan sa akin, pinatawad ko na. Pero yung gagawa pa lang, hindi pwede. Teka muna, magkaiba yun. Parang na yan. Di ba? May boundaries. Maglalagay na tayo ng boundaries ngayon. Kasi natuto na tayo eh. Kaya kung hindi ko naranasan yung mga pinagdaanan, hindi ko yan maiisip. Hindi ko yan magiging, alam mo yun? Parang, Hindi mo matututunan, hindi ko siya magiging practice. Practice ko na yan ngayon. Ngayon talaga pinapractice ko na yan. Pasin mo, may mga vlog ako. Wala naman akong ini-invite na kaaway, di ba? May mga vlog nga pala ako kung gusto nyo i-follow nyo ako. Yan. Wala naman akong ini-invite na kaaway dito. Wala rin naman akong ini-invite na... Basta ang gusto ko lang dito sa vlog ko na to is ma-realize ng mga tao. Hindi naman natin kailangan mag-away. Bakit kailangan mag-away, di ba? Kailangan naman mag-usap. Kaya lang mahirap kapag yung kaharap mo ayaw na makipag-usap sa'yo. So, iwas-iwas na lang tayo. Kaya yun, mga kasosyo, bago tayong matapos, si Kasosyo Lorenzo, kaya gusto ko si Kasosyo Lorenzo. Ang dami ko natutunan kay Kasosyo Lorenzo. Sobrang dami, lalo na kung mahilig kayo magnegosyo, may pangarap kayo, and sa pagdating sa yung mga peace of mind, yung mga ganon, yung mga natutunan niya, ang daming matutunan sa kanya. Kaya pag nag-post nag-vlog siya, pinapanood ko talaga. Kasi yun yung hindi mo talaga matutunan sa ibang tao na experience eh. Lalo na halos pares kayo ng linya, negosyo. And yun talaga yung pinagpapasalamat ko. Nakilala ko si Kasosyo Lorenzo. Talagang yun yung pinapangarap ko na sana makakilala ako ng mga taong talagang mapagkakatiwalaan. Yung hindi sira sa pera, yung talagang puso yung mararamdaman mo dun sa mga tao. Kasi may mga tao talagang hindi sira-sira sa mga lalo sa pera, lalo yung intention. Doon ako anong-ano sa mga intention. Yun, by the way, Kasosyo Lorenzo, ano mo naman yung mga page mo, yung mga group mo, ano mo na para ma-follow ka naman nila at mapakinggan na. Okay, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa iyo, Kasosyo Marwin. Napakaganda na sinabi mo. Ako natutuwa dahil may natutuwa pala sa akin. Dami namin tulad kung makakita kung paano ako mag-isip. Tapos nakikita yung mga ginagawa mo, sinishare mo. Sobrang hindi mo na kailangan nanasin pa yung hira. Na nakakatawa kasi sinishare mo lahat eh. Yung buong puso mo. Talagang yung iba kasi nagpapabayad pa. Kailangan pa ng ganito, ganyan. Para lang ay matutunan sila. Eh ikaw hindi. Reality ko, kung ano yung nangyayari sa'yo, sinishare mo talaga. Buong puso yun, walang kapat. Doon ako talaga hangang-hanga sa'yo. Salamat naiyak ako eh. Actually, itong time na to, very sa akin. Kasi, madaming hirap ang aming pinagdaanan. So, yung hirap na yan, alam mo, imbis na magalit ako sa Diyos, magalit ako sa mga taong gumawa sa akin, hindi.
natutunan kong magpatawad. Especially sa sarili. Mas malaki pala ang kasalanan ko sa sarili ko. Inabuso ko ang sarili ko. Hinayaan ko na abusuhin ng mga taong abusado. Kasalanan yun. Kasalanan yun. Pag inabuso, alam nyo na inaabuso kayo ng mga tao. Hinahayaan nyo pa. Kasalanan nyo sa sarili nyo. Okay, goodbye muna sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood. Sisya na kayo, medyo emotional ako. Yun, thank you. And ilagay ko na lang dyan sa natin sa video kung ano yung mga Facebook, kung saan yung mapapakinggan si Kasosyo Lorenzo. And kung gusto niyo pang mas maraming matutunan, ilagay ko na lang dyan. Yun, hanggang dito na lang. And maraming salamat sa panonood ninyo. And sana marami kayong natutunan. And mas marami pa tayong gagawing video katulad nito. Tulad ng mga kasosyo natin. Lahat yan puro kasosyo yung gagawa ko ng video. Kasi talagang sila yung tao na may puso. Na isi-share nila yung mga bagay-bagay na experience nila sa buhay na hindi mo na kailangan magbayad pa. Yun yung nakakatawa. Kaya tonto ako sa mga kasosyo na talagang may mga puso. Yun yung hinahanap ko talaga na mga kasama. Talagang ayoko rin mawala kasi mahal na mahal ko yung mga ganong tao. Kasi talagang hindi mo mahanap yun sa mundo. Yun, hanggang dito lang. Sana po may mga natutunan kayo. I-follow nyo rin ako. Maraming salamat po. Bye!